A teacher affects eternity. Kasabihan lang yun. Kasabihan na pinatunayan ng panahon at kasaysayan. Sa dinami-dami ba naman ng profesyong mapagpipilian, doktor, abogado, engineer, nurse, o maging ang simpleng magtataho, parlorista o tricycle driver, lahat yun dumaan sa isang guro. Hindi ko na matatandaan kung ilan ang mga naging guro ko. Pero meron isang tumatak sa isip ko, yung teacher ko sa biology, si Ma'am Perlita Santos. Sino bang makakalimot sa kanya? Sa kanyang ugali, tinatalo pa si Miss Tapia sa school bukol sa sobrang pagka-terror. Tingin ko sa kanya parang buhaya na sa anumang oras ay sasagpangin ka ng walang kalaban-laban. Class, get 1 half, crosswise number 1 question. Ganon si Ma'am Santos. Antindi, laging may sorpresa. Kung paano siyang pumasok ng natataranta dahil laging 5 minutes late siya, ay gusto niya matataranta ka rin sa surprise quiz niya. Carlos, wala ba kayong suklay? Angela, dalawa yung plancha namin sa bahay. Ipera ko yung isa sa inyo. Dahil ang gusot ng damit mo, pati ba naman personal grooming ng estudyante ay binakikialaman pa. Magaling naman si Ma'am sa subject niya. Minsan nga lang parang praning. Bigla na lang natutulala. At pag may ingay ay mambabato ng eraser. Wala naman kaming alam tungkol kay Ma'am kung anong nangyayari sa buhay niya maliban sa byuda na siya at may isang anak. Hindi lang naman ako ang asar sa kanya, marami kami. Ang dami namin. Pakiramdam namin kasi sobra na siya kung maghimasok. Gaya na lang kung absent ako ng 4 na araw. Napaaway kasi ako. Kaya ayaw ko pumasok na may black eye sa aking mata. Carlos, remain after class. Lagot. Sigurado alam na ni Ma'am yung nangyari sa akin. Nakipagsuntukan ako. At sigurado lalabas naman yung pangil niya. Isama na ang sungay at buntot. Bukod sa pagagalitan ako, babantaan pa ako na bibigyan ng low grade sa character education. Makahulugan ang titig sa akin ni Ma'am. Di ko maipaliwanag. Matamlay siya nung hapon na yun. Carlos, I want you to go with me after class. Saan po, Ma'am? Tanong ko sa kanya. Sa bahay namin, sabi ni Ma'am sa akin. Nagtataka man ako pero di na ako nagtatanong pa. Naisip ko kasi na baka magpapatulong siyang magbuhat ng libro bilang parusa sa mga kalokohan na ginagawa ko. Pagdating sa bahay nila ay may nadaknan akong nakahiga sa papag na may kutsyon. Halos kaedad ko pero kakaiba siya. Carlos, siya si Ace ang anak ko. Meron siyang cerebral palsy. Lahat ng kailangan niya nakadepende sa akin. Hindi niya kaya ang sarili niya. Nabigla ako sa aking natuklasan. Nagbago siya. Nagbago sa isang iglap ang tingin ko kay Ma'am.
Kaya pala lagi siyang nagmamadali sa pag-uwi. Kaya pala lagi siyang 5 minutes late. Kaya pala minsan nakatingin siya sa malayo. Noong mga oras na iyon ay naging instant hero sa paningin ko si ma'am. Sa kabila ng kanyang suliranin at dalahin sa buhay, nagagawa pa ni ma'am na pansinin ang kakulangan ng mga estudyante niya na sa kabila ng obligasyon niya sa tahanan, nagagawa niya ang trabaho sa paaralan. Carlos, ang pangarap ko sa anak ko kahit kailan hindi na matutupad ito. Pero ang pangarap ko para sa inyo, sa inyong mga kaklase mo, na mga batang hinihubog ko, pwede mo bang tuparin para sa akin? Noon ko lamang na-realize, mali pala ang impresyon ko kay ma'am. Ngayon, malayo na ang narating ko. Hindi ko alam kung nasa na si ma'am. Pero sa puso at sa isipan ko, mananatili siyang magandang halimbawa sa aking buhay at mabuting karanasan. Alay ko sa lahat ng guro, salamat sa inyong dedikasyon. Maraming salamat po sa ating lahat ng mga guro. Sa totoo lang, habang ako ay nagre-record nito, ay tumutulo ang aking mga luha. Kaya taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat nating mga mahal na guro dito sa Wawa Elementary School. Sa lahat ng mga teacher dito sa Wawa Elementary School, mabuhay po kayong lahat. May our God rewards your dedication. This slide is dedicated to you from ALS Family, the Alternative Learning System. Maraming salamat po.